Hi po, ako ulit. Ito po, picture ni Lord. Dalawa po yan. Isa. Ito. Ito po. Nakunan ko po to umaga. Kataas. Sorry. Ayan. Ano po yan eh. Actually, araw siya. Araw po siya. Papasok po ako ng ano niyan. Ayan po. Sa baba po yan eh. Nasa taas na po ako. Nakapanik na po ako ng hagdanan. Ayan po siya. Ayun pala. Ayan. Sana po kung merong makapanood na Pilipina, sana i-share natin. Kung gusto nyo mag-testimony ako, bibigay ko yung number ko. 090-15-711-915. Nandito ako sa Japan. Para makatulong din sa pagbabago ng kapaligiran, pagbabago ng tao, kaligtasan. Kasi alam nyo, ang mga diablo, mga bad spirit, nakakalat na po yan. Alam nyo po, pag nanonood ako ng news sa Pilipinas, parang nalulungkot ako, nasasaktan ako dahil hindi ako makaano po hindi ko maisiwalat, hindi ko ma-share. Kasi noon umuwi po ako last sa August, napunta pa ako ng Channel 7. Tama, ano naman po na tiyempong holiday yata yun. Parang sabi ng guardia, wala po. Gusto ko sana kay Ate Mel Chanco. Gusto ko pong i-share ba yung mga, 'di ba, yung mga nangyari sa atin, mga aksidente. Kasi iba na po ang panahon natin eh. Sabi nga nila nasa last day na po tayo. Talaga nasa last day na po tayo. Actually hindi lang po siguro talaga yung wifi or ano diyan sa YouTube sa Pilipinas. Kung mapapanood nyo po, ang dami na po nagsi-share niyan sa YouTube. Yung mga earthquake in diverse places, nasa Revelation po yan, nangyari na po yan. Pestilences, nangyari na po yan. Yung Black Horse, third seal, nabuksan na po yan ni Lord. Hanggang pip, yun po yung mga naririnig ko sa Jesus of Testimony, yung kinukuha ni Lord. Dinadala niya sa heaven, then nagpapa-message siya. Kaya nga po, ang ko lang po, advice ko sa mga kumakapanood, magbasa po tayo ng Bible. Seek God with all your heart. Makikita niya po si Lord. Yung mga salita niya. Tapos, kasi ganun po ako nagbabasa. Then, deep praying. Yung seek the Holy Spirit. Then, ang Panginoon nagpipray ako. Araw-araw po yan, kinakausap ko siya. Dahil alam ko naman pong buhay si Lord. Ang dami ko na po niya shinare. Buhay po si Lord. Hindi niya natin siya nakikita. Pero nakikita niya tayo. Alam niya lahat ng mga ginagawa natin. Alam niya yung mga masasamang iniisip natin. Yung mga lumalabas sa bibig natin na masama. Yung mga sa puso natin na masasama. Alam po ni Lord yan. Kaya nga po, ang payo ko lang po sa mga Katolikong kagaya ko, magdasal po tayo bago tayo lumabas ng bahay with Jesus Christ. Jesus Christ lang po ang magliligtas sa atin. Siya po yung nagmamahal sa atin sobra. 'Di ba? Sabi nga po sa Biblia, nagbabasa po ako ng Bible eh. Ako at ang Ama ay isa. Kaya nga po, nakita nyo na si Jesus Christ, sinare ko na po yan. Parang nakita nyo na rin po ang Ama. Marami po akong picture. Alam mo, alam niyo po, sabi ko nga po kay Lord, Lord, sabi ko, ikaw pala yung nagbibigay ng araw. Mismo siya yung araw, kasi nung unang nakita ko po siya is araw, yung unang hiniling ko sa kanya, gusto ko siya makita. May dalawang shot ako noon una araw, din nakita ko yung mukha niya. Talagang umiyak po ako kasi feeling ko parang di ba, makasalanan ako. Parang magpakita ka sa katulad kong makasalanan, pero na ano ko noon, yung sabi ni Lord, I love sinners, di ba? Kaya yun po, sinners, love na love ako ni Lord.
Meron pa, kasi itong YouTube po, pag nag-share ka, mabilisan kasi yung may oras eh. Sana gusto ko pong mag-share lalo na sa Pilipinas. Ang dami pong ano natin eh, ang daming dapat natin ihingi ng tawad sa Panginoon. Yung mga nangyayari sa atin disaster, yung mga bagyo. Hindi na po siguro kinakalabit tayo ni Lord. Ginigising niya na tayo kasi malapit na po siyang dumating. Or nandyan na po talaga si Lord. Andyan na. Sa sobrang pagmamahal. Ay, pag naano niyo yung pagmamahal ni Lord, grabe. Sobrang pagmamahal. Talagang, kasi pag bumaba siya is judgment na yun eh. Isa-isa na tayong ano ng Panginoon. Bagkus, nasa Panginoon ako, nakikita ko siya, andito pa ako sa katawan, consider pa rin na makasalanan ako. May judgment pa rin ako sa Panginoon. Kaya nga, ngayon wala na po akong hinihingi sa Panginoon, kundi pagpapatawad. Yun po, palagi pong hingi ako ng tawad. Dahil palagi po akong nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, tsaka sa puso. Yun po. Yun po. Sa mga dares, wala na. Sa kasakit, wala na. Actually, meron po akong goiter eh. Na pinagaling po ako ng mahal na Panginoong Jesus. May goiter po ako dyan. Lumaki po, saan ba yan? Eto? Dito. Di ko na matandaan. Basta meron po ako dyan. Lumaki po yan talaga. Tsaka ano, pumayat po ako noon. Napatingin ako sa doktor. Wala po silang makita. Nakailang balik na po ako sa doktor. Kaya ngayon, walang ginawa kay Lord kundi kumanta. Worship. Palagi po ako nag-worship sa Kanya. Diyan po sa cellphone ko, wala na po akong mga music na mga, yung worldly music, ika nga. Puro po worship song. Umaga pa lang, nagpupuri na po ako sa Panginoon. Talagang, tsaka pag kumanta ako sa kanya talagang with feeling talagang umiiyak ako. Na iba. Sayang, wag niyo pong sayangin hanggat buhay po tayo. Sabi nga ni Lord, ang paghingi ng tawad sa Panginoong Jesus is hanggat buhay po tayo. Pag tayo po namatay, either dalawa lang po ang puntahan ng kaluluwa natin. Langit at impyerno. Yun po. Kaya nga po, nagsusumamo po ako sa inyo kung sino man pong makapanood. I-share po natin yung words of God. Magbasa po tayo ng Bible, seek the Holy Spirit. Then, kung may malakas din lang yung wifi nyo, manood po kayo sa YouTube ng Testimony of Jesus. Lahat po ng patotoo nila sa mahal na Panginoon Jesus na buhay nandun. Tsaka, post ko muna po, may share pa po akong napaka-importante. God bless you all.